imbis nga po na magkaroon ng bawas rollback, lalo pang tumaas ngayon ang presyo po ng petrolyo. Nyari. Epektibo ngayong umaga, may patong po na 60 sentimos sa gasolina. Mas malaki po na patong naman sa diesel. Alright, na piso at 20 sentimos per liter. Diesel po at kerosene. Ito na ay kapitong sunod na linggo na nagkakaroon po ng dagdag singil sa gasolina. At ikasyam na sunod pong linggo para nga po sa diesel at kerosene. Kawawa naman ang mga naka-diesel. Ay, oo konti naman. na lang magpapantay na yung presyo ng diesel tsaka gasolina. Kaunti? Mas mahal na Mas diesel, mahal na girl. nga. Oo, mas mahal na ang diesel. Aray kaysa ko gasolina. po, kawawa naman si mamang jeepney driver. Sa iba pang balita, balak po ng Light Rail Transit Authority o LRTA na utang na naman ng 3 bilyong piso mula po sa Land Bank para mabayaran nga pong obligasyon ng gobyerno sa Light Rail Manila Corporation o LRMC. Nasa 4 na bilyong piso raw ang kailangang mabayaran ng gobyerno. Pero nabayaran na daw ng LRTA ang 926 na milyong piso. Balak daw nilang gamitin ang utang sa pagbayad sa natitirang balanse. Noong nakaraang taon, naisumite ang aplikasyon sa Land Bank at inaantay na lamang na maaprubahan ito. Samantala po, posible daw maka-apekto sa exports ng Pilipinas ang 15% na taripang gustong ipatupad nga po ng Amerika kung hindi masusunod ang mga exemption na inihirit ng Pilipinas noong pong nagdaang taon. Kaya nga po sinasabi ni dating Tariff Commissioner George Manzano, maalalang na-exempt sa taripang ipinapataw ni US President Trump noong pong 2025 ang ilang exports ng Pilipinas, gaya po ng mga semiconductors at ilang pong produktong agrikultural. Yun nga lang, kung hindi na masusunod ang exemption sa pagpapatupad po ng bagong taripa, posibleng maghanap daw po ang Amerika ng mas murang produkto mula sa ibang bansa at humina ang benta ng Pilipinas. Lusot naman sa komite sa Kamara ang panukalang alisin ang travel tax. Isa po ang panukalang ito sa mga natukoy na priority bills ng Kongreso ngayong taon kung maisasabatas. Malaking ginhawa ito sa mga Pilipinong lumilipad patungo sa ibang bansa. Inaasahang makatutulong din ito sa pagpapalakas ng travel competitiveness. Samantala po, lagpas daw 200 milyong piso naman ang lugi ng NFA matapos nga pong ipasubasta ang mga lumang bigas. Sa panayan po sa programang ito, sinabi mismo ni NFA Administrator Larry Lacson na bagamat nga po nakalikom sila ng 930 milyong piso mula sa auction, nasa 216 na milyong piso ho naman ang lugi ng NFA sa kanila pong ipinuhunan sa naturang pagbili ng mga bigas. Lumalabas po na ginawa na lamang nilang pera ang lumang bigas para hindi na masayang palalo ang bigas na manuluma po at yung mga bodegang pinaglalagakan nito. Aminado ho naman si Lacson na walang kapangyarihan ng NFA na bantayan o pigilan ang mga traders na bumili po ng NFA rice na may balak paputiin lamang ang nalulumang supply at ibenta, syempre, sa mas mataas na halaga. In-offer po namin ito sa lahat ng government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations na sila na po ang bumili. Unfortunately, konti lang ang nakabili. Admittedly, mahirap po siyang kontrolin na after mailabas po sa ating bodega. Kung ano man po yung gagawin at kung itataas man ang presyo at kung magkano man po nilang presyuhan later on. Yan po ang tinig ni NFA Administrator Larry Lacson. Ang punot dulo po ng problemang ito ay yung pong batas na ipinasa noong 2019, yung Rice Tarification Law. At inamyendahan pero wala din po namang magandang amyendang nangyari dahil yan pa rin po ang problema hanggang ngayon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!